Tuluyan nang umalis si Einar sa party ni Bjorn. Umalis ito hindi dahil sa kanyang pagbabagang anyo, kundi dahil nakahanap na siya ng master na magtuturo sa kanya kung paano gumamit ng espada at ngayon ay magsisimula na ang kanyang pag-insayo. Kailangan mag-focus ni Einar sa training na ito at hindi siya pwedeng umalis sa training ground. Mukhang alam naman ni Bjorn kung anong klaseng training ito. Alam ni Bjorn na hindi ito dapat palagpasin ni Einar. Humihingi ng tawad si Einar dahil hindi na niya masasamahan si Bjorn pero nangako ito na sa oras na magkita ulit sila ay isa na itong malakas na warrior. Hindi na nagawang pigilan ni Bjorn si Einar at naiintindihan niya rin ang nararamdaman nito. Nagmukha itong kawawa at walang magawa sa nakaraang raid nila ito marahil ang nagtulak kay Einar para gawin ito. Oras na para humanap ng bagong kakampi si Bjorn. Pwede rin siyang mag-solo kung gugustuhin niya dahil malaki na ang pinag-iba niya sa nakalipas na 2 buwan. Dahil sa mga nakuha niyang essence ay kayanan niyang mag-solo sa ika-loang palapag. Pero siguradong hindi niya kakayanin sa ika-3 palapag. Ang larong Dungeon and Stone ay nakadesenyo na laruin ng may party malabo itong matapos ng solo lamang. Habang tumataas ang napupuntahan mong palapag ay mas nagiging importante ang party at ang klase ng mga kasama mo. Ngayon ay kailangan ni Bjorn na makahanang mga kakamping sing level niya. Pinuntahan ni Bjorn si Alua para sa pag-e-examine nito, mukha namang magiging madyugo ang gagawin nila. Inaya ni Bjorn si Alua na sumali sa party niya pero agad itong tinanggihan. Wala raw matinong mag-isip ang sasali sa party na may 2 barbarian lamang. Kung gusto raw ni Bjorn siyang makasama ay humanap muna ito ng malalakas na kakampi. Parang nagsayang ng laway si Bjorn sa pakikipag-usap kay Alua. Nakuha na ni Alua ang datos sa vampire essence ni Bjorn at pinakita na sa kanya ang impormasyon tungkol dito. Hindi naman ito importante kay Bjorn at kabisado na niya ang stats na bigay ng essence. Ang essence na ito na nanggaling sa vampire ay may higit sa 2 skills bukod sa mataas na stats nito. Una, ang passive skill na Origin of Darkness na kung saan ay hindi ka mamamatay hanggat hindi nawawasak ang iyong puso. Ikalawa, ang active skill na Sacrificial Imprint. Ang skill na ito ay nagtataas ng iyong pisikal na abilidad depende sa dami ng taong mamamarkahan mo ng iyong dugo. Ikatlo, ang active skill na Master of Blood kung saan pwede mong magamit ng panandalian ang skill ng taong matitikman mo ang dugo. Ika-4, ang active skill na Immortal Regeneration, kung saan mabilis nagagaling ang iyong mga injury o sakit depende sa laki ng pinsalang iyong tinamo. Ngayong nakuha na rin ni Bjorn ang Immortal Imprint ay nakakasigurado siyang kompleto na ang lakas ng regeneration na kanyang hinahangad at sa tagal ng Nil Arrow niya ay hindi pa siya lumakas ng ganito kabilis. Nagpaalam na siyang umalis kay Alua pero pinigilan siya nito. Tinanong niya kung ano yung bagay na pinakain noon ni Bjorn sa vampire dahil may naramdaman siyang divine power na nagmumula rito. Pero nagmaang-maangan si Bjorn at umaktong isang tunay na barbarian para iwasan ang tanong ni Alua. Hindi niya ito pwedeng sabihin dahil magiging komplikado lang ang lahat. Dali-dali na siyang kumaripa ng takbo palabas. Malakas naman ang kutob ni Alua na may tinatago si Bjorn. Nagpunta sa library si Alua upang kumalap ng impormasyon sa bagay na ginamit ni Bjorn para talunin ang vampire. Napansin niyang tulad ng mga salaysay sa libro ang nakita niya at dahil dito ay mas lalong lumakas ang kutob niyang may tinatagong lihim si Bjorn. Golden Mask, ito ang isa pang item na kinuha ni Bjorn sa Rupture. Kaya nitong palitan ang itsura ng iyong mukha sa loob ng 3 pang-araw at magagamit mo ito ng 5 beses. Nung nasa game pa lang ay hindi niya pinapansin ang item na ito dahil wala naman itong dagdag na stats pero dahil nasa realidad na siya sa loob ng laro ay magiging importante na itong asset lalo na't kung malalaman nila ang sekreto niya. Habang kumakain sa labas ay narinig ni Daria ang usap-usapang nabuwag na ang guild na Crystal Union. Nagtataka ang lahat kung paanong ang isang kilalang guild na kagaya nito ay bigla na lang na naglaho. Binabalak naman sanang maghig-antay ni Daria sa Crystal Union pero mukhang hindi na ito kailangan. Nahihiyamang aminin ay malaki ang pasasalamat niya kay Bjorn sa pagliligtas nito sa kapatid niya. Nang marinig naman ni Daria ang usapan tungkol sa Barbarian of Freedom ay napaisip siya na baka si Bjorn ito dahil kung hindi pa siya patay ay ito lang ang pwedeng maging eksplanasyon ng kanyang pagkawala. Pumasok na siya sa kanyang silid at sumalubong sa kanyang mga mata ang kapatid niyang si Erwin na nilalamon na ng lungkot.
Pumunta sa Adventurer Guild si Bjorn para maghanap ng mga bagong companions na babagay sa kanyang rank. Naghahanap siya ng mga adventurers na makakasama niya sa ikatlong palapag ng labyrinth. Ngayon ay isa na siyang 7th rank adventurer at nang tignan ang kanyang pangalan ay napag-alaman nila na isa siyang 5-star adventurer o isang VIP. Hindi naman ito alam ni Bjorn pero dahil dito ay madali siyang nakahanap ng mga makakasama. Ang una sa listahan ng kanyang makakasama ay pamilyar na mukha. Si Hikurod, ang dwarf na tank. Nagulat si Hikurod dahil 7th rank na si Bjorn. Sinabi niya na meron pa silang darating na isang makakasama at isa itong mage. Nakilala na ni Bjorn ang mage na sasali sa kanilang party. Ang pangalan niya ay Leor Wardwalkie. Nagpakilala sila sa isa't isa at sinabi ni Leor na kabilang siya sa royal family ng Rafdonia. Kinagulat ito ni Hikurod dahil para sa kanya ay isang karangalan ang makakilala ng taong kabilang royal family. Hindi naman gaanong bilib si Bjorn dito dahil ibig sabihin ay hindi siya mage na galing sa Magic Tower o mage na nagtratrabaho sa Adventurers Guild. Natuwa naman si Leor dahil ngayon lang siya nakakita ng maraming alam na barbarian. Medyo kinaasar naman ni Bjorn ang maangin na dating ni Leor. Nagsimula na silang magpulong. Tinanong ni Bjorn si Leor kung bakit ang isang tulad niyang 8th rank mage ay naisip ang maging adventurer. Dahil ang ganitong rank para sa mage ay masyadong mababa para sa mataas na floor at kung sa mababang floor naman siya mag-huhunt ay masyadong mababa ang kikitain niya kumpara sa estado ng kanyang buhay. Mas makabubuting magtrabaho na lang siya sa loob ng syudad kesa ipagsapalaran ang buhay niya para sa mas mababang kita. Pinaliwanag naman ni Leor na kaya niya ito ginagawa ay upang tumaas ang tingin sa kanya ng baron. Kinakailangan niyang maging isang tanyag na adventurer para kilalanin ng mga ito. Mas lalong nagulat si Hikurod nang malamang mas malapit na kamag-anak ng royal family si Leor. Sinabi ni Leor na ang asawa ng kapatid ng kanyang ina ay ikatlong kapatid ng asawa ng baron. Mas lalong naasar si Bjorn dahil hindi naman pala ito talagang konektado sa royal family, pero sadya yatang hindi alam ito ni Leor at sinabihan pa sila na wag silang kabahan sa presensya niya dahil hindi nila siya tinuturing na mababang uri. Pakiramdam ni Bjorn ay binabarbero na sila ng taong ito. Bumababa ang tingin ni Bjorn kay Leor dahil bukod sa mababa ang rank nito ay wala rin itong experience sa pakikipaglaban, dagdag pa dito ang nakakaasar niyang kay-abangan. Ganun pa man ay tinanggap niya pa rin si Leor sa party dahil mas maganda kung marami sila at kahit papano ay isa itong mage. Maraming nag-apply sa kanilang party dahil na rin ito sa VIP status ni Bjorn, pinili nilang dalawa ni Hikurod ang kanilang mga makakasama hanggang sa mabuo na ang kanilang grupo. Bago pa man dumating ang araw ng pagpasok nila sa labyrinth ay dumaan muna si Bjorn sa library para magbasa at ipagyabang ang kanyang bagong armor sa librarian, mukhang unti-unti na ngang nagiging ganap na barbarian si Bjorn. Pinakita niya ang kanyang mga bagong kagamitan na gawa sa litinium, pinataas nito ang kanyang mga stats. Nyabang niya rin ang kanyang bagong expandable backpack. Wala naman siyang nakitang reaksyon sa librarian. Sinabihan din siya nitong bawal ang magsuot ng mga gamit panglaban sa loob ng library. Dismayado naman si Bjorn dahil hindi man lang niya ito napangiti. Mula library ay naglakad na pauwi si Bjorn. Sa isang madilim na eskinita ay may nakita siyang barbarian na nakalugmok. Pansin niyang wala itong armas na kakaiba para sa isang barbarian dahil tinuturing nila itong kasing halaga ng kanilang buhay. Tinanong niya ang barbarian na ito kung nasaan na ang kanyang armas. Sinabi naman nito na ibinenta niya ito. Napansin ni Bjorn na formal itong magsalita at dahil binenta nito ang armas niya kapalit ng pera ay nakakasigurado siyang katulad niya rin itong nanggaling sa ibang mundo. Nagpakilala na sila sa isa't isa, ang lalaking barbarian na ito ay nagngangalang Lin, anak ni Tar-Ikan. Pumunta sila sa isang kainan at nilibre niya ito ng makakain. Nagpasalamat ito sa kanya at nagkwento, nalaman ni Bjorn na mas nauna pa itong maka-rating sa kanya. Binenta niya ang kanyang mga kagamitan dahil natatakot siyang makipaglaban sa mga monsters. Sa tingin ni Bjorn ay sinubukan itong magtrabaho sa loob ng Rafdonia pero di pinalad dahil isa siyang barbarian. Tinanong ni Bjorn kung ano ang ginawa nito sa sumunod na buwan, sinabi nito na hindi siya ulit pumasok sa labyrinth. Kinagulat ito ni Bjorn, pinaliwanag naman ni Lin na hindi siya pumasok sa labyrinth dahil wala na siyang sandata.
Nagtataka naman si Bjorn kung paano nitong nagawang makasurvive sa loob ng 3 buwan sa ganitong sitwasyon. Iniisip niya na kung tumakbo din siya nung simula ay marahil parehas na sila ng sitwasyon ng barbaryang ito. Binayda ni Lin na kung tutulungan siya ni Bjorn ay ituturo nito ang mga sekreto sa loob ng labyrinth. Hindi naman interesado si Bjorn na makipag-alyansa sa kanya. Tutulugan niya ito sa ibang paraan. Binigyan niya ito ng 150,000 stones at sinabing bumili ng sandata at pumasok sa labyrinth. Nagpasalamat naman ito at sinabing tatanawin niya itong utang na loob at kung siya ay papalarin ay babayaran niya si Bjorn. Pinigilan naman siya ni Bjorn at sinabing ito na ang huli nilang pagkikita at kahit yumaman o lumakas pa siya sa loob ng labyrinth ay mas makabubuting hindi na ulit sila magkita. Sa loob ng kanyang silid, pinagnilay-nilayan ni Bjorn ang ginawa niya kanina. Alam niyang masama ang kanyang naging asal base na rin sa naranasan niya mga panghihiya. Pero wala siyang magagawa dahil ito ang mas makabubuti sa kanilang dalawa na matatawag na masamang espiritu sa lugar na ito. Ang tanging magagawa na lang niya ay ipagdasal na makasurvive si Lin. Sa araw ng pagbabukas ng labyrinth, tuwang-tuwa si Leor dahil ito ang una niyang pagkakataong makita ang labyrinth. Sinabi naman ng isang lalaki na wag masyadong umabant si Leor dahil kanya munang i-check ang lugar. Ang lalaking ito ay nagngangalang Bron Rottmiller, isang 7th rank na human explorer. Siya rin ang magiging guide ng kanilang grupo dahil 8 taon na siyang explorer. Mataas ang tingin ni Bjorn sa kanya dahil mukhang siya lang ang kumikilos ng tama sa party nila. Natutuwa naman si Hikurod at may maaasahan silang miyembro na magga-guide sa kanila. Ang huling miyembro ng kanilang party ay 7th rank beast human na nagngangalang Misha Karlstein. Excited na rin itong makipaglaban sa mga monsters, unang beses naman ni Bjorn makakita ng beastman. Madalas itong asarin ng dwarf dahil isa siyang prinsesa sa kanilang tribo na siya naman kinakagalit nito. Nagsimula na ang paglalakbay ng kanilang team sa labyrinth.